Ilang personalidad ang dumalo sa unang araw ng preliminary investigation kaugnay po sa mga nawawalang sabungero. Kabilang dyan ang aktres at isa sa mga respondent na si Gretchen Barreto. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa unang araw ng preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice, humarap ang isa sa mga respondent, ang aktres na si Gretchen Barreto. Sa lahat ng respondent, siya lang ang bukod tanging naghain ng kontra sa Salaysay. Accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed. Matipid naman sumagot si Barreto. Do you think this investigation will be fair? I trust. Personal ring humarap si dating NCRPO Chief, retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa panel of prosecutors pero hindi pa nagsumite ng kontra sa Salaysay. What do you want to say about this po? Ano po ang gagawin niyo po ngayon dito, sir? No comment, man. Wala ang negosyanteng si Atong Ang pero kinatawan siya ng kanyang mga abogado. Hindi pa raw sila makakapagsumite ng kontra sa Salaysay dahil kulang-kulang raw ang mga ebidensya at dokumentong pinadala sa kanila. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon. Aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondent sa kasong ito. Nahaharap sina Ang, Barreto at 6 na pong iba pa sa patong-patong na mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa para sa 7 insidente ng pagkawala na mahigit 30 sabungero mula 2021. Dumalo rin sa pagdinig ang mga whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid na si Ella Kim. Pinanumpaan nila sa harap ng mga piskal ang kanilang mga salaysay. Nagsumite naman ng notaryadong affidavit ang isa pa nilang kapatid na si Jose na nasa pangangalaga ng Bureau of Corrections. Nanumpa rin ng kanilang salaysay ang mga kaanak na mga nawawala. Samantala, itinanggi ng kampo ni Ang na may kinalaman sila sa mga naarestong nagtangkang magpaatras sa mga kaanak ng mga nawawala. Paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siya ang akusado dun sa kaso na inaareglo? Kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kasong yon, yun dapat ay yung mga akusado. Walang iba yun kung hindi si Julie Patidongan. Ang tinutukoy nila ang gumugulong ng kaso ng kidnapping with serious illegal detention sa Manila RTC kung saan akusado si Patidongan. Nag-atrasa na ang mga pamilya ng mga nawawala sa naturang kaso. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yon. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. Ginawa na nga nila na gusto na nilang ubusin yung pera nila, di ba? Una, doon sa pag-entrapment doon, yung ginawa naming entrapment doon na si Mr. Atong Ang mismo. At yung si Jaja, sa totoo lang, yung tatay ni Inunog, yung Inunog, si Butch Inunog, walang konsensya. Biruin mo, anak niya na mismo, mahirap magsalita. Talagang pera po ang pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Pinapatunayan lang po na meron talagang kasalanan yung mga taong mga final na kasuhan namin. Kasi bakit sila mag-aareglo ng ganun kung mga talaga sila, inosente sila. Kasunod ng pagkakaaresto ng ilang nagtangkang paatrasin ng isa sa kanila, buo ang loob ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero na hindi nila iaatras ang mga reklamo. Sana yung mga na-areglo na kaming pigilan, huwag na kaming pigilan na humanap kami ng hustisya dahil ito na ang pagkakataon natin
na magkaroon ng hustisya at malaman kung sino talaga ang tunay na mastermind. Yung kalooban namin ang susundin namin, minsan hindi po kami magpapabayad. Sanima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.